buhang ahas, ang eel o igat, pinandidirihan, kinatatakutan. Pero napakarami palang hatid na benepisyo. Ito ang taunang Dinagat Festival sa bayan ng Cordova sa Cebu. Pasasalamat sa mga biyaya ng karagatan. Pero ang pinaka-star sa parada, ang eel o igat na ito, parang kiti-kiti kung sumayaw. Isa raw kasi ang eel o igat sa mga ipinagmamalaking yaman ng karagatan ng Cebu. Ang eel ay isang uri ng isda na parang ahas. May 600 species ito sa buong mundo. Nabubuhay sa parehong tubig tabang at tubig alat o dagat. Sa dagat, kalimitan itong nagtatago sa mga butas sa ilalim ng karagatan. Dito sa Barangay Buagsong, sa bayan pa rin ng Cordova, umaapaw daw sa kanilang dagat ang isang uri ng eel, ang mga bakasi. Si Mang Gilbert, mangingisda, papalaot daw siya ngayon para mambakasi. Ang mga dinurog na shell ang ginagawa niyang pain. Sunod itong ilalagay sa loob ng mga bantak, isang espesyal na buslo na panghuli ng bakasi. Dito, pumasok ang bakasi dito. Pagpasok, dito na may kukunin. Hindi kalayuan sa dalampasigan. Itinanim na ni Mang Gilbert ang mga bantak sa ilalim ng tubig. Inilalagay ito sa parting may mga seagrass. Dito raw kasi inaanod ng alon ang mga bakasi tuwing gabi. Kinabukasan, binalikan namin ang mga bantak. At halos kalahating timba ang mga nahuling bakasi. Karamihan sa mga ito, may isang dangkalang haba at singtaba ng hinlalaki. Ang makikislot na bakasing huli ni Mang Gilbert, ibinibenta niya ng 100 piso kada kilo. Isa sa kanyang mga suki, si Lolo Entoy, kilalang nagluluto ng maputahing bakasi dito sa Cordova. Bago lutuin, nilalagyan muna ng asin ang mga bakasi. Pagkatapos, buong-buo na itong iihawin. Ang mga bakasi pwede rin iprito. O hindi kaya, paksiw. Pero ang pinakasikat at pinakamasarap daw na luto ng bakasi dito sa Cebu, ang nilarang. Hindi magkasabay na inilalagay sa kaldero ang mga sangkap at bakasi. Inuuna muna nilang pakuluan ang mga sangkap. Tsaka palang isusunod ang bakasi. Sa ganitong paraan daw, mas magiging malasa ito. Makalipas lang ang ilang minuto, handa na ang masarap na nilarang. Yummy! Dito sa University of Cebu, ang mga bakasi ginagawang sardinas. Hinuhugasan ng mabuti. Tinatanggalan ng ulo at buntot. Inaalis ang mga laman loob. Inilalagay sa convection oven para maalis ang tubig. Pagkatapos, ilalagay sa garapon kasama ang corn oil. Ipi-pressure cooker. Ilang saglit lang, pwede na itong pantapat sa mga delatang tuna. Kakaiba, ngayon ko lang natikman to. Ang igat ay nagtataglay ng natural na lason. Subalit kung ito ay maayos na nalinis at naluto, ito ay nagiging ligtas naman na kainin. Ang iba pang uri ng eel, sadyang mapanganib. Katulad ng electric eel ng South America, nakakakuryente. Pero ang pinakasikat at pinakamahal na sigurong eel sa buong mundo, yung unagi ng mga Hapon.
Dito sa Century Tsukiji Restaurant sa Maynila, 600 pesos kada order ang unagi oshi sushi. Because unagi have lots of vitamin A. That's very good for eye. They eat unagi because very hot in Japan, so they need to energy. Ang paggawa nito, katulad din ng paghahanda ng ibang klase ng sushi. Unagi oshizushi. Surprisingly, the eel is melting in the mouth. Malambot. Pero si James, hindi pagkain kundi kaibigan ang turing sa sandosena niyang eel. Meron siyang spiny eel, peacock eel, at dragon fin. Ang fascination ko is snakes. Kaya lang, ayaw akong payagang mag-keep ng snakes. So, I resorted to fishes na mukhang snakes. 1,000 piso daw ang presyo nito kada piraso. Kapag meron daw namamatay sa mga ito, sa halip na itapon, pinapatuyo niya ito at ginagawang koleksyon. Wala raw talagang patapon sa eel o igat. Sa medisina, pinag-aaralan na rin ito ngayon. Ang character actor na si Dindo Arroyo, umiinom ng food supplement na ang pangunahing sangkap di umano, dinurog na eel. Nung nagpipelikula ako noon, mas madalas na hindi ako kumakain. Tapos, with some bad habits of drinking, halos yung bituka ko, parang gusto ko na isuka. After that, everything went smoothly na. Ang eel kasi, it comes naturally from fish. Basically, it contains vitamins and mineral, di ba? Also protein. So nakakadagdag lang talaga siya dun sa kakulangan ng nutrients. Madalas silang pinandidirihan at kinatatakutan dahil na rin sa itsura nila na parang ahas. Pero hindi sila mga traidor, kundi mga kapaki-pakinabang na nilalang na pwedeng-pwede ring ituring na kaibigan.